Arlene, ano yung mga napag-usapan sa pagdinig? Aga sa kanyang pagharap sa Commission on Appointments o CA, sinabi ni Finance Secretary Ralph Recto na hindi siya nababahala sa kasalukuyang utang ng Pilipinas. Paliwanag niya, ang mahalaga, mas malaki ang growth rate o yung antas ng paglago ng ekonomiya kaysa sa paglaki ng utang ng bansa. Sa ngayon anya, nasa 15.8 billion pesos ang ginagastos ng bansa kada araw, pero tanging 11.7 billion pesos lamang ang kayang pondohan ng buwis. Kaya 4 na bilyong piso ang dapat utangin ng bansa kada araw. Tiniyak nito na hindi magpapataw ng anumang bagong buwis hanggang sa susunod na taon at pagtutuunan muna ng pansin ang pagpapabuti ng gobyerno sa pagkolekta ng buwis. So for as long as gastusin mo ng tama yung bondong yan at mas lumago yung ekonomiya mo, then your ability to pay improves. So hindi naman ako nababahala sa kalagayan ng utang ng ating bansa. Sa katunayan, 70% ng utang natin ay utang natin sa ating sarili. 1/3 lang ang utang natin sa foreign exchange. So medyo kaya naman natin. Hindi ako nababahala sa issue ng utang natin sa panahon natin ngayon. Aga kumpiyansa rin si Recto na sa 2028 bababa ang poverty incidence mula sa kasalukuyang 16% sa 8.9%, habang pagdating naman ng taong 2050 magiging ika-14 na pinakamalaking ekonomiya ang Pilipinas sa buong mundo. Sa ilalim din ng kanyang pamumuno, sisikapin anya ng Department of Finance na maprotektahan ang mga consumer, lalo na mga mahihirap, mula sa pasakit ng mataas na presyo ng mga bilihin. Suportado rin ng kalihim ang economic charter change dahil sa matutulong anya nito ang pagpasok ng investors at paglago ng ekonomiya ng bansa. Inulan naman ng papuri si Recto mula sa mga mambabatas na dati rin niyang nakasama sa Senado at Kamara. Hindi na nagtanong ang mga kinatawan ng House of Representatives bilang pagkilalaan nila sa interparliamentary courtesy sa kanilang naging kasamahan, habang tanging sina Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros at Senator Grace Poe ang nagtanong kay Recto mula sa Senate contingent. Hanggang sa ngayon, nasa plenaryo na si Secretary Recto at para formal na aprubahan sa plenary level yung kanyang appointment bilang Department of Finance Secretary. At yun muna ang update mula rito sa Senado. Balik sa'yo, Aga. Okay, maraming salamat, Arlene Delgado.